May magandang balita tayo mga kapuso dahil bawas presyo po sa LPG, pati na sa Pinoy Pandesal. Pero ito ang masaklap, may napipintong pagtaas sa singil ng kuryente. Meron din posibleng taas presyo sa mga produktong petrolyo kahit na ngayong Semana Santa. Kung kailan marami pa naman ang bumibiyahe. Nakatutok si Julio Segovia. Sa pagbasa ng pasyon at pagpasa ng krus, idinaan ng ilang militante ang pagkadismaya sa anilay penitensya ng mga maralita ngayong Semana Santa. Ang napipintong taas singil sa kuryente ngayong buwan. Sa tanggapan naman ng Department of Energy, sumugod ang ilan pang militante. Kinundinan nila ang anilay kawalang aksyon ng gobyerno sa walang puknat na taas presyo sa petrolyo. Itinapat ang protesta sa pulong ng Independent Review Committee na sisilip sa libro ng oil companies. Marami pa ho kaming katanungan kung talaga bang independent ito at kung ito ba ay may kapangyarihan para po ungkatin lahat ng mga dokumentong kinakailangan. Ito po ay pag-aaral. So hindi po ito isang investigasyon, no? Pag-aaral to. At yung resulta nito ay susumitin namin sa Department of Energy. Sa July, ilalabas ng komite ang resulta ng independent study. Ngayong Semana Santa, nangangambang mga motorista sa mga nakalipas kasing taon. Tumataas ang presyo ng petrolyo tuwing Holy Week kung kailan dagsa mga biyahero. Sa kwenta ng sources sa oil industry, may dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ngayong linggo. 20 centavos ang posibleng idagdag sa litro ng gasolina, habang may 7 centavos naman na posibleng i-rollback sa presyo ng diesel. After Holy Week na lang. Kasi nga, mag-uuwihan kami. Sobra na siguro yan. Kawawa mga tao. Bawasan o kaya tanggalin yung VAT. Dahil manipis lang ang galaw sa world market, pakiusap ng DOE sa oil companies. Yung diesel, walang dapat itataas ngayong linggo. Yung gasolina, kung may galaw man, konting-konti. Sana hindi na nila galawin. Halos 7 na piso kada kilo o 99 pesos kada regular na tangke naman ang ibinaba sa presyo ng LPG. Malaking bagay para sa mga may-ari ng karinderya, gaya ni Aling Resty, na nakakaubos ng 3 LPG kada linggo. Malaki na rin bagay sa akin kasi 3 LPG na nagagamit ko. Ay kung mababawasan ng 300 yung manla sa loob na sa linggo, may pambili ng pangailangan ng ibang bagay. Di lang LPG ang may bawas presyo. Sa susunod na linggo, may pisong bawas din sa kada pack ng 10 pirasong Pinoy Pandesal. Kaya magiging 24 pesos na lang ang isang pack nito. Apparently, they have a cheap source of flour for Pinoy Pandesal and it's selling at 840 per sack. Pero ang panaderya ni Mang Andres, di pa raw kayang magbawas presyo. Medyo mabigat pa mataas pa ang arena, lahat na ingredient matataas pa. So hindi po kakayanin? Hindi pa natin kakayanin. Ngayong Semana Santa, asahan din daw ang bahagyang pagsipa sa presyo ng isda at gulay dahil sa taas ng demand. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Muli naman nagpaalala ang mga otoridad para iwas sunog, lalo na ngayong marami ang nagbabakasyon kaya naiiwang walang tao sa mga bahay. Sa Santa Cruz na Maynila, 80 pamilya ang nawala ng tirahan dahil na naman sa sunog. Nakatutok si Emil Sumangil. Sa kahabaan pa lang ng rekto, hindi pa kami nakalalapit sa fire scene. Tanaw na ang makapal na usok. Wala na ring tigil ang dating ng responde. Ang nasusunog, hilera ng mga bahay sa gilid ng estero ng Benavides, Santa Cruz, Maynila. Sa amateur video, ilang minuto makaraang sumiklab ang apoy. Mula sa looban, gumapang ang apoy palabas ng kalye ng La Torre. Dama ang labis na takot ng mga residente. Dapat na rin mo ano to. Kaabutin ka to sa inyo. Kabilang bili, natulog na. Ang apoy umabot na sa pader ng katabing Arellano High School at maging sa extension building ng Holy Child Chinese School na nasa likuran. Sa residential area, sinasabing nagsimula ang sunog na umabot sa 5th alarm. Light materials ang bahayan, kaya sa bilis na mga pangyayari, pati ilang residente ng katabing Benavides Garden Apartment Building na-trap sa loob ng gusali. Matipis ang usok pagdating natin ng 3rd floor. Kaya na natin trigahan. Nakarating ako hanggang 4th kanina, doon ko nakuha yung matanda. Naging pahirapan sa Manila Fire Department ng rescue operation dahil ang mga building tenant ayaw raw bumaba noong una. Ay, musiyo ba niya? Kanina pa yan. Kanina pa yan. Sir, kamusta? Okay na ho kayo? Okay lang. I have to be there kasi may titingnan pa ako, kaya ngayon ako nakababa. Karamihan sa mga nailigtas, may mga edad na. Saka na lang daw nakumbinsi ang mga ito na bumaba nang makita na ang laki ng apoy.
Ito, 13th floor galing. Oh. Excuse po, 3rd floor, wala na po sunog. May mga tao na po tayo doon. 13th floor galing, sir. Hindi ho nakababa kagad? Hindi, kinuha ko nga siya sa loob ng kwarto nila eh. Yes, sir. Kumakain po kami sa kusina. Tapos paglabas ko, may narinig ako sunog. Paglabas ko dun sa dulo, yung squatter area. Higit 2 oras ang lumipas, idineklara ng fire under control ang sitwasyon. Iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng sunog. At ngayong Holy Week na, karamihan sa ating mga kababayan ay nasa bakasyunan at lilisanin ang kanilang mga takanan. May paalala ang BFP. Unang-una, bago sila umalis, siguraduhin nila lahat ng plug ng kuryente, tanggal. Tapos, pati LPG, sarado. Ngayon, kung talagang hindi sila nakakasiguro, pinakatabi siguro ay pinaka-main sheet na ang ibaba nila. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 oras. 65 tindahan naman ang nasunog sa palengke sa Sampaloc sa lungsod din ng Maynila. Ang palengke nasa lupang pag-aari noon ng pamilya ng asawa ni Chief Justice Renato Corona. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Wala nang mapakinabangan si Elena Di Masaca sa tindang bigas na sunog ang mahigit 50 sakong paninda nang matupok ang bahagi ng Sampaloc Market sa Legarda Street, Maynila kahapon. 65 tindahan ang nadamay. Maiyak-iyak pa rin si Elena na hindi malaman kung saan napupunta. 1962 pa raw siya tindera sa lugar. Naku anak, ngayon ko nararamdaman ng lupot. Siyempre, ang daming nasira sa aking paninda. Sa bigas lang, hindi 50 sa akin lang na ano sa akin. Ayaw yung bunto na yung panibigas yan. Ang nasunog na palengke ay bahagi ng pinag-usapang Basagidote property ng pamilya ni Mrs. Cristina Corona, asawa ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Sa impeachment trial, mismong si dating Manila Mayor Lito Atienza ang tumestigo kaugnay sa pagkakabili ng syudad ng Maynila sa nasabing lupa na ginawang palengke. Ang sunog kahapon ay umabot sa 3rd alarm. Tinupok nito ang isa sa building ng palengke na nakatayo sa nasabing lote dati ng Basagidote. Ang building ng palengke na nasa likod hindi nadamay sa sunog. Ang mga residente may duda raw sa sunog. Bakit magmula na napag-usapan niya para nagkaroon ng ganito? Nakita silang 2 taong naka-standby na hindi taga rito. Pagkatapos nun, yun na nga, nagkaroon na ng gano'n nga. Sabi nila, parang nagkaroon na nasunog. Sinasabing sa stall na ito na mga tsinelas nagsimula ang sunog. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga bombero kaya hindi pa nila matukoy kung saan at paano nagsimula ito. Ang mga nagtitinda naman, hinahanapan pa ng pansamantalang pwesto ng lokal na pamahalaan. Sa isang text message, sabi ni Chief Justice Corona, hindi nila nabalitaan ang sunog dahil hindi na raw sila nagbabasa o nanonood ng balita. Lia Manyalak del Castillo, Nakatutok, 24 oras. Samantala, alay po ng ilang nagtapos sa Balara Elementary School ang kanilang tagumpay sa isa nilang guro. Naging katuwang kasi nila sa pag-aaral ang kanilang teacher na ngayon ay matapang na nakikipaglaban sa sakit na cancer. Nakatutok si Mark Salazar. Ang magandang mensahe ng kantang isinatinig ng mga batang nagtatapos sa Balara Elementary School. Sa okasyong ito, may isang taong kasama ng mga batang nangarap pero wala sa selebrasyon, ang kanilang math teacher. Maraming salamat po kay Ma'am Princess pagtuturo mo sa amin. Sana po gumaling na po siya. Kung nagkaroon po siya ng cancer, iyak po kami na iyak. Halos araw-araw hinahanap po siya ng mga pupils niya. Ma'am, si Ma'am Prinsipe, papasok pa po ba? Ginaganon kami. Sabi naman namin, gustong-gusto niyang pumasok. Kaya lang, sabi namin, sa sitwasyon ni Ma'am, hindi pa niya kakayanin. Pinuntahan namin si Ma'am Teresa Prinsipe sa kanyang bahay sa Bulacan. Nung 1 buwan lang siya huminto na talaga sa pagtuturo. Nung talagang hapong-hapo na siya sa sakit. Hirap na rin ako. Stage 4 na pa naman eh. Nandun na sa buong nagkikemo ako. May time na ako lang mag-isang nagkikemo kasi wala kaming kasama dito. Kaya lahat na, wala na. Said na ako. 6 na taon na siyang may cancer. Nagsimula ito sa kanyang dibdib, kumalat sa kanyang baga at mga buto. Pinaghahandaan na raw niya ang kanyang pagpanaw, ang kanyang pangburol at paglilibingan. Pero tinanong ko siya, handa ka na bang umalis? Hindi pa, kaya kumbaga laban pa ako. And sabi ko nga, kung maano na yung
wini-wish ko eh. Pwede na, pero hindi muna ngayon kasi gusto ko munang makita yung pangalawa kong anak na nag-graduate. Kasi maliliit pa sila. Ayaw. May autism ang panganay ni Ma'am Teresa. Ang kanyang bunso ay 7 taong gulang pa lamang. Na-stroke pa ang kanyang asawa at wala nang kakayanang mag-alaga sa kanyang mga anak. Kaya tumatawad pa siya sa langit ng kaunti pang panahon para maihanda pa ang kanyang pamilya. Ako umabot pa lamang ako ng 2015. Ano po ba ang 2015? Wala, mahaba na yung para sa akin. Man ko eh, wala rin akong gagawa, nalulukod din ako. Kaya lang gusto kong gumawa ng mga move para matulong ko siya. Hindi naman kaya, dahil nahihirapan kami. Kahit nasa grade 2 pa lang ang bunso ni Ma'am Teresa, alam niyang kamatayan ang kahulugan ng sakit ng ina. Sana'y umaling siya, ma. Gumaling si Mama. Talaga? Bakit? Bakit gusto mo gumaling si Mama? Kasi hindi mamatay. Hindi mamatay. Mamamatay ba si Mami? Hindi, di ba? Si Ma'am Teresa Principe ng Balara Elementary School ay kasamang naglatag ng landas para sa kanyang mga estudyante, habang ang sariling anak kumakapa ng magandang kinabukasan nang wala siya. Get well soon, Ma'am Principe. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.